since Martin Romualdez na ho, mga kababayan, eto na po. Yung kay Martin Romualdez na ho tayo. Pakinggan ho natin mga bossing ha. O eto, yung pagdalo, dumalo ha? Hindi nagtago, dumalo, humarap sa ICI si Martin Romualdez. At sabi nga ho, mga kababayan, yung mga ibang mga political analyst at yung mga lawyer, sabi ni Jesus Palsis, ito, si Jesus Palsis, dun napikon si Chis Escudero, kaya kinasuhan niya si Jesus Palsis, no? Sabi si Martin Romualdez ay a-attend doon sa ICI, which is nangyari nga ho, mga kababayan. At meron daw pong pasabog laban kay Chis Escudero. Diril Chua, shout out sa iyo. Pakinggan ho natin. Tungkol sa proseso ng pagpapasa ng budget, Speaker Martin Romualdez sa Independent Commission for Infrastructure. Sinagot ni Romualdez ang mga tanong ng komisyon tungkol sa proseso ng pagpapasa ng budget at sa sumagot. At take note si Martin Romualdez ang gusto na mag-open by cam ho, ipakita sa ating lahat, no? Yung proseso at yung pagpapasa at kung paano nila ginagawa at kung paano inaaprobahan yung mga budget. Si Martin Romualdez ang nag-open nun. Open by cam tayo kasi hinahamon siya Pati nga daw salin, open siya sa salin doon sa hamon ng mga Duterte. Biruin mo yun, ano? Makapala na ho talaga ng mukha sa ating bayan. Sila na ang tagal-tagal ng mga pinapa-open yung kanilang mga ganyan, mga bank account, etc. Dahil nga di umano, meron daw pumapasok na mga pera galing sa mga big time na drug lord. Pero sila pa ho ang maghahamon na open sa ibang tao, samantalang hindi niya ma-open yung kanila. Ako hindi ko gagawin yon kung merong pinapa-open sa akin na bank account. Tapos hindi ko ma-open, hindi ko mapakita sa mamamayang Pilipino. Hindi na lang ako i-imik. Kasi ibabalik sa akin yun game! pagkakadawit niya sa maanuwalyang flood control project. At live mula sa Taguig City, nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, ano ba ang mga naging pahayag dyan sa ICI ni dating House Speaker Romualdez? Ruth, natapos na nga ang isang hearing dito sa Independent Commission for Infrastructure o ICI kung saan si dating Sandali sige, mamaya na yun. House Speaker Martin Romualdez ang pangunahing resource speaker. Sinasabi ni ICI Executive Director Attorney Brian Osaka na ipinaliwanag ni Romualdez ang proseso ng pagpasa ng budget at kung ano ang naging papel niya rito bilang pinuno ng Kamara. Nakatulong naman daw ang mga pahayag ni Romualdez. Wala naman daw idinawit o sinisi si Romualdez. Hindi kagaya nung doon kay Chis Escudero sa Senado. Si Martin Romualdez ang puno at dulo ng ganitong ganyan. Si Martin Romualdez ang mastermind ng ganito ganyan. Tapos syempre kapag sinabi na yung pangalan na Martin Romualdez, aantayin mo na yung kanilang kasunod na mga ebidensya o susuporta doon sa pagbibintang nila. Wala naman pong nabanggit na mga pangalan. Wala naman pong nabanggit na ebidensya si Chis Escudero. Hindi kagaya nito. Don't worry. Wala munang sabit. Tahimik lang muna tayo. Kung ano ang tanong sa akin, yun muna ang sagot. Ganyan ho No, hindi yung kung ano yung tanong, pinupolitika ang sagot. Ganoon. 1 + 1 = 2. Kung anong tanong, siya ding sagot. Hindi pwede, bawal yung 1 + 2 tapos multiplication ang sagot. Ganun ho kasi ang style ng mga DDS. Di ba? Ano ang masasabi mo dito sa mga confidential funds, etc., na mga ito, insertion mo, Chis? Pinupolitika lang po kami. Walang sagot. Di naman binanggit ni Osaka kung sino ang mga kasama ni Romualdez, pero ipatatawag din daw ang mga ito sa susunod na pagdinig. Itinanggi rin daw ni Romualdez na pinadalhan siya ng pera na unang isinawalat ng dating security aide ni dating Ako Bicol Party List Representative. Si Gutesa, paano palilitaw lalo yan? Kung mahihirapan na siyang ipagtanggol yung kanyang sarili. Saldico na si Orly Gutesa. Ang simple-simple ng buhay, ang ayos-ayos ng buhay, may maayos na trabaho, biglang makikipagkuntsabahan doon sa mga ganito.
Oh, Nagsumite na rin daw ng affidavit si Romualdez pero papabalikin siya sa komisyon para sagutin ng iba pang tanong base sa salaysay. Nagpasalamat naman si Romualdez sa pagkakaimbita sa kanya kung sakali naman pong sa Senado, tingin ko hindi na kailangan sa Senado kasi po ang Bayang Pilipinas ho, dito nakatuon sa ICI. Ano ho? Ayan, humaharap naman doon. Kasi alam naman ho natin na may mga senador na mga barubal na lang ho eh. Di ba? Babarubali na lang ho si Martin Romualdez doon sa Senado. Meron, alam natin, yung mga nagtuturo, yung mga Duterte blocks na mga senador dito sa ICI, humaharap naman at patas, nasa gitna ho. Diba? Kaya kung sakali man ipatawag ni Erwin Tulfo, tingin ko hindi na dapat. ng ICI. Handa rin daw siyang bumalik kung Saka ha, kahit na walang ebidensya sa kanya na ipinapakita, nabanggit lang yung kanyang pangalan, humaharap yung tao. Diba? Yung mga pagbabanggit sa kanya naku po, DDS, tingnan nyo. Sa comment section din, tingnan nyo. Mas lalo unti-unti na talagang nakikilala lalo si Martin Romualdez. Baka yung wala namang planong tumakbong pagka-presidente sa 2028, dahil kagaganyan nyo, tatakbong presidente si Martin Romualdez, kagaganyan ninyo, baka ito pa ang maging mitya ng talagang si Martin Romualdez kinakana nila kasi pinoprotektahan si BBM. Sige nga, ito yata siguro ang kapalit dapat. Baka ganyan pa mangyari. Di ba? na kailangan. Narito ang pahayag ni Romualdez. I'm very glad that I was invited. Sandali. Ang napansin ko lang ho, kalmado si Martin Romualdez dito habang nagsasalita po. No? Kalmado ho. Hindi kagaya ng ibang mga yung iba 25 minutes lang daw tumagal doon sa loob ng ICI. Sabi nagwala daw Sabi ni Ramon Tulfo, nagwala daw sa ICI. Ito mukhang kalmado ho To the ICI to share my personal knowledge. So, kumbaga sa ngayon po, it's about facts and evidence and Walang turo-turo na si Chis Escudero, ganito, ganyan, baka sa mga susunod na mga kabanata po. Pero dahil nga, nagsalita itong si Martin Romualdez at sumarap sa ICI, susunod doon natin si Chis Escudero. May sinabi si Chis Escudero. ilang political noise or speculations. Kaya the ICI commissioners were able to ask me many questions and I was able to answer it. Baka nga ho kapag ang nangyari pa, kagaganito nila, o sige, Romualdez, total pilit nilang sinisigaw na Romualdez, tatakbo ka presidente. Baka mamaya sa nakikita natin na galawan ng politika, biglang sumigaw. Risa Ontiveros sa pagka-presidente, biglang nakikita naman po natin, talagang nagjo-join force ho ang pula at ang pink, yung mga taong mga nakakaintindi. Biglang sumigaw. Sige, itataas ni Pangulong Bongbong Marcos kamay ni Risa Ontiveros. Tapos ang Vice President, si Martin Romualdez. Ay nako, nalintikan pa ng tuluyan. Kagaganito. Kasi sigaw nila, natatakbo. Ayun, pinupolitika si Romualdez kasi sinusuportahan si Marcos. At hinaharang yung mga nagpapababa kay Marcos. Sige, iboto natin yan. Mayari kayo! Mag-backfire din sa inyo kagaya nung pag-backfire, nung pagprotekta nung Senado kay dating Pangulong Duterte. Ayan, malakas pala ang impluensya ni Duterte diyan sa Pilipinas. Sige, interim release, reject. Di ba? Mayari pa kayo. Medyo napalinaw kung ano yung naging role niya or role ng mga kasamahan niya sa paggawa ng Chis, napalinaw daw. Chis, napalinaw daw. Hindi kaya nabanggit ka dito yung small committee na sinasabi na si Senadora Grace po daw hindi pinapa-attend. 4 daw yung small committee. Si Grace po hindi pinapa-attend. Si Romualdez naman po hindi uma-attend. Si Chis at si Ko lang ang natitira.
Baka naging malinaw yun dun ng budget, no? So these people we will be inviting soon to shed light on their participation also in the budget preparation, which also pertains to the alleged anomalous flood projects. Sabi ni Ma'am Lady G, yun nga po, Ma'am eh. Hanggang ngayon po tayo, naghahanap tayo, inaabang tayo na pumipilit sa kanilang maglabas ng ebidensya. Diba? Sana lang may solid evidence yung mga kuda ng kuda na si Martin ang salarin ng lahat ng ito. Wala huy. Paano mo naman kakampihan yung mga yan? Ako ho, ready to rumble ako kay Romualdez. Kapag kami nilabas silang ebidensya, eto, ganito, ganyan. Tapos, chinek nung team namin, team MR, check nyo nga kung talagang paano ba, pagmimitingan pa namin yan, ano ba, tingin nyo, ganito. Ay, oo, talagang sangkot si Romualdez eh. May ebidensya. Sige, banat ako agad dyan. Kaso wala po. Anak ng tinapa. Paano ko kayo kakampihan? Diba? Ganun kasimple lang yon. Sabi ni Sunshine, napinsan ko, lawat nga ang ebidensya nila, laway. Bukod dito, humarap din sa komisyon si Budget Secretary Amena Pangandaman. Ito ay para ipaliwanag ang proseso ng budget mula sa pagpapanukala ng mga ahensya hanggang sa maipasa ito bilang General Appropriations Act. Nagbigay rin daw ng ilang suhestyon ang komisyon para mas mapaayos ito ng DBM. Sabi ni Dan Jefferson Maldia, kung wala talagang sala si Saldi, haharap dapat siya. No, haharap siya. Bakit kailangan pa siya ang hintayin ng Pilipinas para magsalita? Si Saldi ko, iniisip namin baka guilty yan. Si Romualdez ang pinag-uusapan. Kaya humarap, di ba? Root no show naman ngayon itong si dating Ako Bicol Party List Representative. Nakita mo, no show. Kaya pati tayong mga ang iniisip natin, malamang guilty itong si Saldico. Zaldico dito sa pagdinig. Kung si Romualdez ang tatanungin, dapat daw lahat ng naiimbitahan ng ICI ay nararapat lamang na humarap sa komisyon. Ano ibig sabihin nun, mga kababayan? Siyempre, ang ibig sabihin nun, gusto niya na paharapin din itong si Saldico. Di ba? Yun lang ho yun, mga kababayan. Ang sabi naman ng ICI, pag-aaralan pa nila yung susunod nilang gagawin kung dapat nga ba silang pumunta sa korte para humingi ng warrant of arrest laban dito kay Ko. Tingin ko dapat na. Tingin ko dapat nang pa-issuehan ng warrant of arrest yung si Saldico. Hanggang ngayon, nagtatago. Hanggang ngayon, hindi maipagtanggol ang kanyang sarili. Kasi ako'y naniniwala, mga kababayan, na kapag ka ikaw, alam mo yung katotohanan at alam mo, yung mga tunay na nangyari, easy say yan. Kasi nakatanim sa utak mo. Lahat ng mga katotohanan, hindi mo na kailangan ng oras para isipin pa o mag-ready. Wala na, ready yan. Sangkot na yung pangalan ko, makukulong na ako, halika na. Kaladkarin ko na kayo, umpisa na natin to. Di ba, Sir Archie Beroya, hindi nalilitaw si Gutesa unless gamitin uli pagtuluyang matigok ang ibinintang sa admin. Lahat gagawin ng mga ulupong. Flight is a sign of guilt. Sabi nga nila, no? Tuloy. Ruth. Gerard, bukod dun sa pahayag kanina ni Speaker, meron pa, ni dating Speaker, meron ba siyang information kayo dyan na nakuha kung meron siyang halimbawa may mga tinukoy na iba pang pangalan na posibleng dawit or iba pang mas specific na details? Kasi nga, di ba, hindi naman natin nakikita yung ongoing na hearing, no? Wala kasi tayong access dyan. Tama, Ruth, talagang Sabi ni Crisandro Sasot, Martin Lenny, oy, tumigil ka. Sabi ni Atty. Lenny Robredo, mag-stay siya doon sa Naga para kumbaga naumpisahan niya na maging mayor doon. Tingin ko tatapusin niya yung kanyang termino sa pagiging mayor ng Naga. mukhang walang pagbabago tungkol sa desisyon ng ICI na isa publiko yung mga hearing, ano? Pero kanina katulad niya sinabi nitong si Attorney Husaka, may mga pangalan na binanggit itong si dating House Speaker Romualdez. Hoy! Saglit lang! Dahan-dahan ka! Wait lang. Baka mabanggit si Chis Escudero dyan, ha? Pero hindi ito binanggit sa amin. At ang paglilinaw rin ng ICI tungkol dito ay hindi naman daw sinisisi o talaga dinadawit ang mga ito. Wala pa. Chis, wala pa. Kalma ka lang, Chis! To be specific, ang sinabi ni Attorney Husaka tungkol dito sa mga ito ay mga kasama doon sa proseso ng pagbabudget. So,
mga kasama sa pagproseso ng pagbabudget, hindi kaya diyan. Sir Miko Boys, shout out sa inyo, sir. Oh, $779 done, sabi ni Sir Miko Boys. Hi, I'm late. Oh, shout out po. Di ba yung small committee parte ng proseso daw ho ng pagbabudget? Baka yan yung sinabi. Baka yan yung binigyang linaw. Ako po, parte ng small committee, pero hindi po ako umaattend. Si Grace po, hindi po pinapa-attend. Si si Saldico at si Cheese, silang dalawa ang nakakalam. Baka yun yung binigyan linaw, ano? Hindi malinaw kung ang mga ito ba isangkot talaga doon sa insertions o doon sa mga paglalagay ng mga ghost flood control projects. Yan yung malalaman natin sa mga susunod pang hearing, Ruth. Yan pong express report ni Gerard. Yun nga ata yun. Ngayon,